Magandang araw po sa ating lahat. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay isang totoong pangyayari na dapat magsilbing aral at babala sa atin lahat, lalo na sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa abroad. Tungkol ito sa isang EPS worker na nagpositibo sa HIV at sa kasamaang palad, pati ang kanyang asawa sa Pilipinas ay nadamay. Hindi na natin babanggitin ang kanilang pangalan o lugar para sa kanilang proteksyon, ngunit ang kanilang karanasan ay mahalaga para magbigay ng awareness. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot at ma-aware tungkol sa ganitong mga sitwasyon. Para sa kaalaman ng karamihang ng Pilipino, dito sa South Korea, maraming kababayan natin ang nagsasakripisyo para sa pamilya. Ngunit kasama ng sakripisyong ito, may mga temptasyon at panganib din. Kaya importante na maging responsable at alagaan hindi lang ang trabaho, kundi pati ang kalusugan at pamilya. Isang araw, matapos ang halos isang taon ng pagtatrabaho sa Korea, umuwi si Mario sa Pilipinas upang makapiling muli ang kanyang pamilya. Sinalubong siya ng kanyang asawa, si Liza, at ng kanilang mga anak nang may matinding galak. Sa unang tingin, mistulang isang masayang reunion, yakapan, halakhakan at pag-asang makabawi sa mga panahong nawalay sila sa isa't isa. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may dalang mabigat na sikreto si Mario. Habang nagtatrabaho sa Korea, nakasanayan ni Mario ang paglalaro ng basketball tuwing may oras siya. Dito niya nakilala si Ana, isang muse ng liga. Nagsimula ito sa simpleng kwentuhan at palitan ng numero hanggang sa tuluyang nahulog sa tukso si Mario. Hindi lamang kay Ana, kundi sa dalawa pang babae. Sa kabila ng kanyang pagiging padre de pamilya at ng kanyang sinumpaang katapatan sa asawa, pinili niyang pumasok sa mga bawal na relasyon. Sa una, tila walang problema. Ngunit sa likod ng mga masasayang sandali, nagsisimula ng lumitaw ang mga panganib na hindi niya agad pinansin. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang maramdaman ni Mario ang kakaibang sintomas. Madali siyang mapagod, pinapawisan ng labis sa gabi, nagkaroon ng paos na boses at pamamaga ng tonsil. Minsan ay may mga pantal siyang lumilitaw sa balat. Ang tingin niya simpleng sipon lamang o allergy. Bumili lang siya ng gamot at nagpatuloy sa trabaho. Para kay Mario, hindi ito dapat alalahanin. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang katawan ay unti-unting sinisira ng isang sakit na hindi madaling gamutin. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong lumala ang nararamdaman ni Mario. Dumating ang puntong hindi na niya kayang tiisin ang lagnat, pagpapawis at rashes. Kaya nagpasya siyang magpatingin sa doktor. Sa ospital, hiningi ng doktor na makausap din ng kanyang asawa. At doon, isinapubliko ang malupit na katotohanan, positibo si Mario sa HIV. Kinailangan ding sumailalim si Liza sa pagsusuri at nakita na mayroon na rin siyang mga indikasyon ng impeksyon. Para kay Liza, isang dagok na hindi niya matanggap ang balitang ito. Siya, na tapat at walang iniwang pagkukulang sa asawa, ay nadamay sa pagkakamaling hindi niya ginusto. Sa kanilang pag-uwi mula sa ospital, halos gumuho ang mundo ni Liza. Ang tiwalang ibinigay niya sa asawa ay nadurog sa isang iglap. Siya ay umiiyak, naguguluhan at natatakot para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Si Mario naman ay napuno ng pagsisisi. Ngunit gaya ng kasabihan, nasa huli ang lahat ng pagsisisi. Ang maling desisyon niya sa abroad ay nagdulot ng hindi lamang sakit sa kanya, kundi pati sa pamilya niyang walang kamalay-malay. Ang kwento ni na Mario at Liza ay hindi naiiba sa mga nangyayari sa maraming kababayan natin abroad. Dahil sa kalungkutan at tukso, maraming relasyon ang nasisira at sa kasamaang palad,
minsan pati kalusugan ay nasasakripisyo.